po bang ipakilala ang inyong sarili at ang inyong organizations? Okay. Ako po si Alfonso Formalo Jr., Presidente ng Libertad Community Fisher Fox and Farmers Association. Paano po nagsimula ang inyong organization at anong problema po at sitwasyon ang nagtulak sa pagbuo ng organization nito? Nabuo ang association na ito way back. Matagal na, anong 19 ba yun? 2000. Tingnan mo lang doon sa yung Saturday. Tingnan mo lang doon. 2007, 2000. Tingnan mo lang kung ano yung dyan sa accreditation natin sa DOLE. Anong 19 ba yan? Hindi na ako marikita. Okay. Ay, hindi. Ano? Walang salamin. Poroy. Ay, yung bago yan, yung bago. Ha? September 15, 2017. Yun. Ano? September 15, 2017 na registered sa DOLE. Ano po ang pangunahing mission at advocacy ng inyong organization? Ang layunin nito, nabuo ang organisasyon ito, ang layunin ay matulungan yung mga fisher folk and farmers dito sa Barangay Libertad. Nung una, panahon pa ni Gublolo. Tapos nag-usap-usap kami ng taga-PIFAR, taga-Municipal Agriculture Office, na i-develop itong area na ito, yung itong mangrove forest na kalaunan ay naging source of livelihood ng mga member kasi nag-alaga kami dyan ng mga bangus. So, hanggang na-develop na nagawang sanctuary itong area na ito. So, napoprotektahan yung mga mangroves and at least yung mga, and at the same time, yung mga yamang dagat na dito sila nangingitlog sa Ano po ang mga pangunahing programa or aktibidad sa inyong organization sa kasalukuyan po? Sa tulad nga ng sinabi ko kanina, pinoprotektahan namin yung environment, yung kalikasan. So, nagtatanim kami mangrove rehabilitation, tapos coastal cleanup, para nga yung area na ito ay ma-develop ng gusto. Ano po ang pagbabago na inyong napansin dahil sa gawaing inyong mga sinasagawa? Ay napakalaki ang pagbabago. Since nung nung naging sanctuary itong area ito, dumami yung mga lamang dagat, yung mga isda, mga shells, kasi ito yung nagiging breeding station nila. Hindi kasi sila mapasok ng bawal pasukin yung area, no big zone. So yung mga isda na nangingitlog at yung iba't ibang species ng yamang dagat ay dito sila nangingitlog. So dumami na. Ano po ang pinakamalaking hamon na ang kinakaharap ng ilang organisasyon? Ay yung mga siyempre sa isang organization, hindi natin maiwasan yung magkakaroon ng mga problema, yung mga challenges, lalo na unang-una yung itong calamity. Kasi kung minsan, kung nakita nyo dyan, kung nakapasok na kayo dyan, makikita nyo yung area dyan na inaalagaan namin na bangus.
na minsan ay pag malakas talagang bagyo, hindi natin maiwasan na madadami. Paano po tumutugon ang komunidad sa inyong mga gawa? Sa komunidad, okay naman ang participation ng community na typical, ano man ang project development ng dito ay nakikiisa naman ang community. Ano po ang mga layunin ng inyong organisasyon sa susunod na 3 hanggang 5 taon? Ay ang ang purpose nga dito ay para mabigyan ng livelihood ang mga makatulong sa mga member na mabigyan sila ng livelihood, hindi lang sa member, sa community. Bakit po kayo personal na nananatili sa inyong tungkulin ng gawa? Ay siyempre, mahal natin ang kalikasan, mahal natin yung mga kasama natin sa organisasyon. So, sinisikap namin na lalong mapabuti, ma-develop ng gusto kung ano man yung ibang mga development na introduce dito na para sa ikabubuti ng community at yun sa mga member. Mayroon po ba kayong nais idagdag na sa tingin ninyo ay mahalagang maibahagi mo hindi pa natin napag-usapan? Ay marami pa kasi marami pa kaming plano dito na sa mga lalo sa projects gusto namin magdagdag ng ibang mga alagaan namin dyan para sa livelihood projects ng asosasyon. Unang-una gusto namin mag-focus dyan lalo pang i-enhance yung production ng alaga namin. Pero sa ngayon ay stop muna kasi i-develop pa yung area. Tapos summer season, hindi naman pwedeng mag-alaga dyan kasi yung tubig medyo maliit. Silted yung tubig. So, maka-apekto sa growth and development ng bangos o weather sila. Yun lamang po. Maraming salamat. Pasyal kayo doon.